Nakakalungkot lang isipin guys, no, na sa hinaba-haba ng panahon nandito pa rin tayo sa usapin about sa homosexuality at sa mga hindi pagkakaunawaan about sa pananampalataya. By the way, my name is Sultarong Harabas. Nagbabalik para sa isang usapin na kung saan napaka-importante nating itakay lang mga bagay na ganito. Nung mga nakaraang linggo, nag-viral ang mga pahayag nito ni Alvin Aragon, isang personality. Base sa kanyang mga binitawang mga statement, ang dahilan kung bakit hindi niya pinayagan yung kanyang asawa sumali sa sex bomb is dahil nga dun sa mga mahahalay na suot, seducing na sayaw, ganon. Dahil dyan sa mga pahayag niya na yan, nag-viral siya kasi maraming tao ang hindi nagustuhan yung kanyang mga paliwanag. Even though nagbibigay siya ng mga Bible verse para, alam mo yon, suportahan yung kanyang mga sinasabi. At isa pa, dun sa mga homosexuality nga, dun sa mga baklaan tomboy, diretsahan niyang tinutulig sa yung mga taong gano'n na they are hindi sila hindi para bang ang pinapalabas niya kasi na ang mga homosexuality ay mapupunta agad sa impyerno. Alam mo yon, dahil nga hindi ang ginawa lang ng Diyos ay lalaki at babae, which is nagbigay naman siya ng Bible verse para suportahan yung kanyang mga sinasabi. Okay guys, ito ang opinion ko para dyan. So, ito ay may honest opinion, okay? I will give this opinion at pasensya na dun sa mga tao na masasagasaan ng aking sasabihin, pero I'm just telling my opinion. Yung sa alam ko na alam mo yun, na nanggagaling sa puso ko kasi yun yung talaga yung pinaniniwalaan ko. First of all, dito sa usapin na ganito, pagdating sa paniniwala o sariling paniniwala, guys, hindi dapat natin pwedeng ipilit yung sarili nating paniniwala sa ibang paniniwala. Kagaya ni Sir Alvin Aragon, isa siyang Christian. Tapos, dun sa pananampalataya niya, sa paniniwala niya, dun sa kanilang circle, bawal nga yung mga ay tinuturing nila ang mga homosexuality is hindi talaga siya karapat-dapat sa Panginoon. Nakabase kasi sila doon sa mga pananampalataya nila based doon sa mga naituturo sa kanila, teachings nila. And then yun nga, pagdating naman din sa pananamit, isa rin yun sa mga turo sa kanila na kailangan ay manamit ng hindi mahalay na pananamit. Tapos, dun rin, isa rin sa mga turo sa kanila, kasi based dun sa mga ibinibigay niyang pahayag, na kailangan talaga ang lalaki masusunod pagdating sa pagmamanage sa isang pamilya. So, lahat yun is understandable naman. Sa loob nyo, ibig sabihin, sa loob ng circle nyo, understandable yun. Ibig sabihin, kung yung ang pinagsasabihan mo ikapmo mo kapananampalataya, pamilya mo, or mga kasis or brad mo, acceptable yun sa inyo. Kasi yun yung pananampalataya nyo. Pero hindi mo siya pwedeng i-drag out. Apo, sabihin na, tama yung amin, mali yun sa inyo. Ang bakla hindi mapupunta sa langit, diretso yan sa impyerno. Ganun. May pagkakamali si Alvin dun sa sinabi niya. Kasi first of all, ang pananampalataya ay magkakaiba. Ang paniniwala at pananampalataya ay magkakaiba-iba yan. Promise. Kagaya ko, sa pananampalataya namin, bawal din sa amin ang yung mga babae ay magsuot ng mga mahahalay na damit. At bawal din sa amin yung magmura. Iniiwasan namin yung mga bagay na yan. At bawal din sa amin yung hindi ka sumunod sa mga ipinag-uutos sa iyo. Pero sa amin yun, sa loob yun ng circle namin, sa loob yun ng samahan namin, at sinusunod namin yun strictly. Pero hindi namin yun ipinangangalanda ka na dapat ganito rin sundin nyo rin to, dapat ganito rin yung gawin nyo. Hindi kami nanguhusga ng kapwa. Kasi yun naman talaga yun dapat eh. Wala kang karapatang husgahan ng kapwa mo. Bakit? Tanging Diyos lang ang manghuhusga sa kanila. Kasi yun lang, siya lang naman yung may karapatan eh. Wala tayong karapatan. Ang pagbabago ng isang tao ay nagmumula sa kanyang sarili. At kung gusto siyang baguhin ng Diyos, magbabago siya. Ayon sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng tao na nagbasa lang ng Bible and then, alam mo yun, kahit anong Bible verse pa ang basahin mo sa kanila, hindi nila mauunawaan as long as hindi sa kanila ipinauunawa ng Diyos kung ano yung dapat nilang maunawaan.
Kagaya na lang ng pagsabi mo na yung mga homosexuality is hindi sila karapat-dapat sa Diyos. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo, Brad. Kasi hindi naman yan yung nakasulat sa Biblia. Okay? Ang nakasulat sa Biblia, kung hihimayin mo ng gusto kasi nagbabasa rin naman tayo kahit papaano. Ang nakasulat doon, okay, may babasahin ako ha. Okay, okay. Para naman kahit papaano, nakabase pa rin tayo doon sa Bible. Mhm. Um, Kaya't kung ang sino man ay nasa kay Kristo, siya ay bago nilalang. Lumipas sa mga dating bagay. Narito ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Isa yan sa mga verses na sinabi ni Kristo na kahit gano'n ka pa kasama, kahit na meron ka pang nagawang napakamatinding kasalanan ng nakaraan mo, kung magbabago ka at babaguhin ka ng Panginoon, magbabago ka no matter what happened. Kaya um, wag tayong manghusga sa kapwa natin, lalo na hindi naman natin alam kung ano yung tunay na pagkatao nila. Okay? Kasi Diyos lamang ang makakaalam ng tunay na sa loobin ng isang tao, yung nasa puso niya mismo. Diyos lang ang nakakaalam nun. Walang tao nakakaalam nun. Yung nilalaman ng puso natin, Diyos lang ang nakakaalam nun. Walang tao, ni isang tao sa mundo ang nakakaalam nun. Kaya mag-iingat tayo sa ating mga pinagsasabi. Although, meron kang point, Alvin, binibigyan mo ng standout yung mga pananampalataya at paniniwala mo. Pero, it's useless, man, kung ang pagsasabihan mo ay hindi mo sariling kapananampalataya. Kasi hindi nila maiintindihan yon. At the end of the day, may sarili din kasi silang paniniwala. At yung paniniwala nila, dun sa paniniwala nila, pwede yun. O sino ka para husgahan sila? Sa paniniwala nila, pwede yun eh. O kung sa paniniwala mo hindi yun pwede, sa inyo lang yun, hindi pwede. So, wag mong i-drag out yung paniniwala mo sa paniniwala ng iba. Kasi at the end of the day, ang kaligtasan ng isang tao, hindi yan magmumula sa sinasabi mo, kundi sa kanilang puso, sa kanilang paniniwala, at kung sinusunod nila ng maayos yung kanilang pananampalataya. Diyos lamang ang maghuhusga sa tao. Walang tao ang dapat manghusga sa tao. Okay? Diyos lang. Siya lang ang tanging manghuhusga sa atin. Wala no kung sino man na Poncio Pilato. Kaya, mga kaibigan, mga kasolterong harabas, ingatan po natin na mapanakit na salita, lalo na sa mga kapatid natin na mga LGBTQ+. Kasi hindi naman lahat ginusto nila yung maging ganun sila. Actually, tinago nga nila na matagal na panahon bago nila niladlad sa publiko. Kasi, alam mo yun, na nahihiya silang makritics ng ibang tao. Sa palagay mo ba, ginusto nila yan yung umpisa? Kaya nga sila nagpipretend na lalaki. Alam mo yung mga paminta, yung halatang-halata na bading pero hindi nila pinapahalata, hindi nila inaamin sa sarili nila kasi ayaw nilang ma-judge. 'Di ba? Hindi ibig sabihin hindi nila yun talaga gusto. Pero dumating yung panahon na nagkaroon sila ng lakas ng loob na sundin yung gusto nila. Yun yung choices nila. It is their own choice. Masaya sila dun sa ginagawa nila. Sino ka? Para husgahan sila. Kung yung Diyos nga sinabi, siya ang huhusga. Diba? Sabi nga nila, ipanalangin nyo ang mga tao na umuusig sa inyo. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pag sinampal ka sa kabilang pisngi, iharap mo ang kaliwang pisngi mo. Hindi tayo pinapaganti. Okay? Kumbaga tinuturuan tayo magpakumbaba. At sa pagpapakumbaba natin, dun makikita kung gaano tayo, alam mo, magre-reflect yan sa katauhan natin eh. Yung mga ginagawa natin, hindi dahil sa mga sinasabi natin. Kasi ang tao hindi yan basta-basta maniniwala sa mga salita lang. Nakikita yan dun sa gawa. Kung anong klaseng tao ka, magre-reflect yun sa'yo. Okay? Kasi yung salita na walang halong gawa, patay ng pananampalataya. Tandaan yan. Ito'y isa lamang na panawagan sa mga taong naniniwala sa akin. Guys, ano man ang pananampalataya natin, magkakaiba-iba man tayo ng pananampalataya. Sana galangin na lang natin ang mga paniniwala ng iba. Hindi naman yun, kung hindi naman ikaka-apekto ng buhay mo, di ba? Kasi at the end of the day, meron rin silang pangunawa. At kung sa pagdating ng panahon, maunawaan talaga nila yung totoo at tunay. At kung sa palagay nila, kailangan nilang magbago.
gagawin nila yun. Pero kung hindi sila magbabago, it's their own choice. Kung doon sila masaya, it's their own choice. Wag na lang natin sila sigurong husgahan. Yun ang pinaka-importante din. Wag mong husgahan yung kapwa mo para hindi ka rin nila husgahan. Tandaan, kaya naparito si Jesus hindi upang iligtas yung mga tao na banal. Naparito siya, namatay siya sa krus upang iligtas yung mga tao na makasalanan. Kung ikaw nagbabanal-banalan ka, tapos huhusgahan mo yung mga tao na hindi mo naman kilala personally, mas masahol ka pa doon sa mga taong gumagawa ng krimen. 'Di ba? Sana naunawaan nyo kung ano yung ibig kong sabihin. And I think, nasabi ko na lahat ang nais kong sabihin, and I think that's for now. Thank you. Salamat nga pala sa mga nanonood ng video ko at nagpapatuloy na pakinggan ang aking mga sentimento. Guys, I love you all. Yun lang. Solterong Karabas, peace out.